Magandang umaga mga friends. Nandito naman tayo sa Definition Talk natin. Bago ang lahat, magpasalamat tayo salamat muna tayo sa mga taong naging na tuloy-tuloy itong talk natin na wala masyadong hassle. Dahil din sa gabi yan. So, hindi sila yung ginamit na daan. At reminder lang pala na ang tema po ng talk natin is forgiveness. Napakahalaga po ng forgiveness na po kasi ito yung parang unang pintuan para maintindihan nyo yung talk natin. Kasi kung wala sa forgiveness na to, sa Lord's Prayer, kinuha ko na to, Master Christ. Kaya, parang may sagabal sa pag-intindi natin. Ito talaga yung pinaka-requirement sa lahat ng federasyon ng mga Marites ni Marintes, siyempre. Kasi kung hindi mo mapatawad yung kasamahan mo na mahilig din sa chismis, baka mag-away kayo. Mabuti na yung magpatawad. Pasensya na minsan medyo palpak minsan yung mga stories na na-relay. So, uulitin yan. So, ngayon, yung requirement po natin na dati babae lang, mamshis, beshies, ladies in red, ate matanda sa kabata. Mga ladies in red yan. At saka, mga handsome, tall, and dark na mga magaling mag-dribble at saka mag-shoot. Minsan puti. Is kailangan pwede na po kayo. Kaya nga yung sinabi ko dati, ang balak natin is fit ito sa mga pambata. Sa ngayon, may chika na naman tayong interesting. Kasi may na naman na nagkalat na naman na Marites. Alam mo yung mga ibang tao, yung mga hindi naka-attend dito, wala silang idea. Iba dyan mga kilala din natin sa Facebook. Sa kategory ng Facebook, mga friends din. Ganito yan. Mayroong mga iba dyan na mahilig sila sa psychic, astral travel, mga napunta sila sa ibang mga places. Ngayon, yung modern science, materialistic science, ang tawag nila dito, ginamit actually ito sa military, pero matagal na to si Monroe yata yung unang nag-introduce ng practice nito. Nag-popularize yata. May copy ako ng ni Monroe. Robert Monroe yata yung pangalan. Kalimutan ko, tagal na kasi. Pag-train ng mga astral traveler, pero actually ginagamit ito sa remote viewing. Kasi may iba dyan nag-attend ng seminar, tapos nag-remote viewing. Ano pa na? Yung magaling daw sila. Kasi na-experience nila. So ngayon, lalabas sila sa TV, lalabas sila sa siguro mga interview. Alam mo naman ngayon, uso ngayon yun. Content writing, sikat ka, bayaran ka naman yun. Pag nagpakita ka. May gusto na akong i-share na chika. Alam nyo yung yung story sa Mahabharat na battle yan, gera. Makikita niyan, longest yata yan. Longest epic plot yata yan. Ngayon, sinulat yan ni Vedavyasa. Badarayan yung isang pangalan niya yata. Ngayon,
Yung Mahabharat na yan, sa loob ng Mahabharat, yung heart ng Mahabharat, sa gitna, doon yung Bhagavad Gita. Pamilyar naman kayo sa Bhagavad Gita palagi kung minimension yan. Yung connection ng remote viewing or astral travel sa sa sinasabi ko. Ganito yung connection. Kasi sa yung situation ganito, si Dhritarashtra, yung king bulag yan, may secretary siya, si Sanjay, yung pangalan. Pasensya na kayo sa mga palangalan kasi ganyan talaga yung pangalan nila sa makalumang India. Nangyari ito before sa Great Flood pa. Great Flood ni Noah. Before sa Great Flood nangyari ito. So, kaya nga mga tawag dito, mga heroes of old. Mga Nephilims. Grabe yung power nila. Half-breed ang tawag sa kanila. Divine at saka human by birth. Ganon din yung mga ibang sado, divine at saka human by birth, katulad ni Master Christ, divine and human by birth. Bihira yung mga ganon. Pero yung iba is natural lang, pero may ibang may mga signs na pinapakita na hindi sila ordinary na pinanganak. Katulad ni Confucius. Okay. So ngayon, hindi makaalis si Sanjay sa sa Castle Empire. Kasi bulag na yung king, siya yung magsasabi sa king kung kung kailangan gawin, secretary kasi. Na malayo yung battlefield of Kurukshetra, ano sa tingin niyo yung nangyari? Mga mamshi, beses, ladies in red, ate matanda, saka bato, yung mga nakapula dyan, Ang nangyari, nag-remote viewing si Sanjay. Yan yung hindi alam ng iba. Na layer. Ibig sabihin, alam mo yung mga cake, may layer yan. Isa, dalawa, tatlo minsan. Yan? Yung isa, remote view, halos lahat remote viewing yung pagkagawa. Pero yung isang remote viewing lang muna yung natin, pag-usapan. Yung kay Sanjay. Si Sanjay, nagkwento, yung Bhagavad Gita, nag-usap si Arjun at saka si Krishna sa battlefield. Pero nag-remote viewing si Sanjay. Ibig sabihin, andon si Sanjay sa tabi ni Krishna at saka ni Arjuna, nakikinig. Kasi yun lang naman yung tinanong ng emperor. So doon siya lumapit siya. Sa tabi nila, nakinig siya. Nakita kong document sa mga super spy na sinasabi nila, mga magaling sa remote viewing. Ganon din yung ability nila. Ang pinagkaiba lang is yung remote viewing na to. Ito yung ito yung naging basihan sa yung pagsusulat ng Bhagavad Gita. Hanggang ngayon, nandiyan pa yung Bhagavad Gita. Ganon yan. So, isipin nyo na lang yung Bhagavad Gita ni-recite before sa Great Flood. Si Noah. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Ganon katindi yung nila. Yung mga remote viewing ngayon, walang kwenta. Wala ka rin makuha. Parang, after ang information tapon, ito, permanent. Ganon yung power ng Saka yung ng Akashic Records. Ganon yung hindi makuha ng iba. Kaya nga, ano yung point dito? Actually, alam naman ni Krishna na ganito yung mangyari. Nakikinig si Sanjay. Kaya nga ni-recite niya yung Bhagavad Gita. Para marinig ng uncle niya.
Tama, uncle niya yata. Yung emperor. Kasi cousins niya yung si Arjuna. Si Arjuna, uncle niya, uncle niya yung emperor. So, ganun nga. So, ayan, nag-remote viewing. So, tingin nyo kaya yung mga spiritual practitioner, mga sadhu, kaya nila mag-remote viewing? Baka nga, kasi mataas yung kaalaman nila. Nababasa kaya nila yung Akashic Records? Baka nga. Kasi bukas nga yung third eye nila. Pero bakit hindi sila interested sa kung ano, mga politika, mga military, mga kriminal? Hindi naman yun concern nila. Hindi sa wala silang pakialam. Kasi ganito yan. Mga mamsi beses stages, hindi rin dati matanda. Kung mamamatay na yung tao, alangan namang buhayin mo pa. Alam mo yung oras niya na mamatay siya, pigilan mo pa. Hindi kalaban mo sa kamatayan yan. Alam mo yung ganon? Alam niyo kung ano yung setback, ang bad effect. Pag yung isang tao mamamatay na, pinigilan mo. Pwede naman gawin yan. Alam niyo kung ano mangyari? Ikaw yung magbabayad. Tapos, kasi kinuha mo yung niya, pina-extend mo yung suffering niya. Tapos, ngayon, instead na tapos na yung karma niya, humaba tuloy yung karma niya. Alam mo yung gagawa na madadagdagan yung kasalanan niya. Yun yung hindi na ikuha ng iba. So ngayon, yun yung problema. Paano mamalaman kung time na namamatay yung isang tao? Well, yung mga sadhu, may ability sila na makita nila yan. Mga yogis din, nakikita nila. Katulad sa, related sa amin, yung grandfather ko. Alam na yung time niya na. Kaya nag-decide na siya umalis. Ganun yung mga ibang mga guro, mga sadhu. Alam nila yung time na nila. So, prepared na sila. Ganon din yung instruction sa Islam na before ka umalis sa katawan mo, dapat ready ka na. Ay, iba walang Ang reason na hindi prepared yung ibang tao, dahil yun sa power ng false ego. Alam mo yung naghuhumaling ka sa talent mo sa, anong tawag dito? Seduction. Tawag dito, yung, ano tawag dito, yung ginamit natin kapon na word, kasi hindi ko masyado ginagamit yung word. Ano yun? Ano tawag dito? Nakalimutan ko, pero seduction ang tawag niya. Hindi ko masyado kasi gumagamit ng word niyan sa Tagalog. Pasensya na. Ano yan? Sandali. So, ngayon, dahil yun yung danger na yung pag magaling kang manukso ng ibang tao, matutukso ka rin, makakalimutan mo rin. Parang yun yung may kasabihan sila. Pag nahuhumaling ka sa maskara mo, parang hindi ka na makakilos-kilos na wala yung maskara mo. Kaya nga pag ikaw is hindi ka yung babae, pag hindi siya makalabas na wala siyang makeup, nasanay na siya, parang yung maskara niya, hindi siya lalabas ng bayang wala siyang makeup. Yun yung disadvantage.
Pero anyway, balik tayo. Ganon yung danger ng seduction. Pag tuksoin mo yung ibang tao sa pera, hindi ka makakilos pag walang pera. Yun yung hindi alam ng iba na danger ng false ego, angkara. Kung ano yung gagamitin mo na panukso sa ibang tao, hindi ka makapag-desisyon na gagawin niya isang bagay na wala yun. Ganon yan. Parang may favorite ka na laruan, may favorite ka na gamit, favorite na laptop mo siguro, favorite na cellphone. Alam mo yung ganon? Favorite mo na friend. Mahilig ka sa kuitos yan, parang ang hirap na wala. Dapat mayroon ka yan, parang exercise sa katawan yun. Ganon yan. Parang yung yung favorite mo na anak mo. Tensya dyan sa mga walang anak. Favorite na anak mo na kung wala yon parang ang hirap. Ganon yan. O music man siguro, o palabas sa TV, karakter, o sino man yung artista mo na gusto. Ganon yan. Yun yung danger ng seduction sa mundo. Yun yung hindi nakita ng iba. Na yun yung ginagamit ng mga taong minsan sa politika. Alam mo, bibigyan nila ng service yung tao. Gagawa sila daw ng mabuti sa ibang tao. Ang problema, hindi na sila makakilos-kilos kung hindi nila gagawin yan. Natali sila ng maayos. Alam mo yung mag-swear ka. Swear. Manumpa. Hindi. Gumamit ka ng dirty words. Naalala ko yan dati. Meron din ako nan dati. Gumamit ka ng mga dirty words, hindi ka makapagsalita na wala yan. Kaya naalala ko si Tatay Biggs na inis sila kasi ganun. Kasi nasanay siya. Yun yung parang forte niya na hindi siya makapag-express pag wala yan. Ano yan seductive na skill. Ganun yan. Parang, tawag dito, parang tinutukso mo yung isang tao. Alam mo yung pag, nagmura ka, maiinis yung tao. Parang natetest yung limit ng isang tao. Tinamaan siya ng pana mo. Ngayon, malalaman mo yung tao dahil sa nag-reaction niya. Pero siyempre naman, hindi tatalabin sa mga shadow. Sa mga katulad lang yung mga ganong ka-level. Kasi rin yan seductive na skill din. Alam mo yung para kang garapal, minsan. Seductive skill din yun. Yung isa sa pinakamagaling na talent ng mga lalaki, rake ang tawag doon. Rake. Mga lalaking magagaling sa babae. Garapal yung mga style minsan dyan. Meron ang mga famous na ganun. In fact, may school sa France yata. At saka saan yung isang place, kalimutan ko. Tinitrain talaga sila. Street training. Babae. On the spot, kukunin mo yung isang babae. Sa street mismo, sa street sa daan. Patulad yan, pupunta ka sa street sa isang city, maglalakad ka dyan. Yung isang street na yan, mahaba. Susuyurin mo yung daan na yan. Dapat may makuha ang isang babae. Mas mahigit pa. Sabi nila, maikama mo daw, alam mo na, makakuha ka, makapagkuitos ka. Kaya dapat magaling kang mag-size up. Ganon yan. So, sabi ko, last time, yung mga seducer or mga magaling manokso, ganon yan sila. Parang ugali yan ng mga pickpocket. Yung mga pickpocket, maglalakad yan sa street, alam nila kung sinong titirahin nila. Ganon din mga lalaking mga rake.
Alam nila kung sino titirahin na babae. Alam nila yung kahinaan ng babae. Kaya nga sabi ko, walang invincible na tao sa mundo na to. May kahinaan bawat isa. Yung mga seducer, alam nila i-size up yung kahinaan ng isang tao. Yun ang hindi alam ng iba. Alam din yun ng mga sado. Dalawa lang yun sila. Yung isa, yung materialistic talaga, yung isa sado. Kaya yung reason na bakit na open ko yung tungkol sa Bhagavad Gita. Kasi dalawa yun, yung isang sado, si Arjun, kasama niya si Krishna. Yung isa dyan, yung mga cousins niya. Magagaling din yun sila. So, nakikipaglaban yun sila. Yung isa, pinipersuade niya o tinutukso niya yung ibang tao na sumunod sa idea niya. Yung idea ko tama. Ito yung dapat. Sa isang dako naman, mga sado, ito yung dapat. Ngayon, maglalaban yung mga sado at saka yung mga materialistic na tao. Alam niyo naman siguro kung sino mananalo dyan. Sino sa tingin niya? Maraming pera yung materialistic na tao, may influence, political power siguro, guns, gun, and gold. Yun ang sabi nila. Mahirap yung mga ganong klaseng tao. Mali po. May hindi kayo nakita. Ang sado, may passport sa kamatayan. Yung mga ganong klaseng tao, wala yan. Pero pupuntahin sila sa masarap na lugar, sa impyerno. Kasi sa impyerno, masarap yung buhay doon. Ganon yan, kasarap. Yung requirement mo para umakyat ka sa heavenly planets, ang dami mong ginawang kabutihan. Tapos, open sa public yung buhay mo. Yung mga, yung mga iba dyan, mga politiko, hindi mga open yung buhay nila. Hindi ka nga makapasok sa bahay nila. Ganun yan. May mga alam ako yan. Takot sila sa ibang tao. Hindi pwede. Hindi mo nga sila makita. Yun yung hindi alam ng ibang tao. Kasi, mga yan sila, yung mga seducer. Akala mo makalapit ka sa kanila? Nako, iuntog mo muna yung ulo mo sa bato. Bago ka makalapit sa kanila. Si Magsaysay lang yata yung alam kung pwede mong lapitan. Na walang, may kasama lang siya yata, isang pulis yata. Naglalakad. Yung iba dyan, hindi yan. May may entourage tawag. Nakasakayan sa sasakyan, na magara. Hindi mo alam kung saan siya nakasakay. Alam mo yung ganun? Kasi nga, seducer na yan sila, mga may magaling manukso ng tao. Akala mo, open sila sa public, pero hindi ka makalapit yan sa kanila. Kasi susuntokin ka ng bodyguard nila. Ang daming bodyguard na pulis yan sa karne. Ganon yan. May mga alam ako niyan na hindi talaga, ang hirap. Pero nung ordinary silang tao, siguro, pwede. Nung dati pa siguro. Pero ngayon, ewan ko lang. Kasi antindi na ngayon ng very stiff yung environment na tinatawag. Ibig sabihin, mas matindi yung hindi ka paniwalaan kaysa sa paniwalaan ko. Ganon yan. Iba yung setup nila sa mga sado. Ang mga sado, kaya nga yung hanap buhay ng mga sado, mababa. Simple sila. Para pwede silang lapitan ng ibang tao. Ganon yan. Ganon yung hindi nakuha ng iba na pinakaiba ng mga sado. May story dyan. Isang strategist. Minister siya tuloy. Minister of War yata siya. Nakalimutan ko yung niya. Medyo na hazy yung story niya. Criminal siya. Tapos parang pinutulan yata siya ng paa. Kasi yung mga kriminal, ganun. May tattoo. Para hindi talaga sila makalimutan na may criminal record. Pinili siya ng strategist. Ang tindi niya. Ganun yung mga tao talagang talented. Ibang klase sila. Sa war, sabi niya hindi ako mag-handle ng haharap sa mga tao. Ako lang magbigay ng instruction
Humanap ka ng isang tao na pwede mong siya yung humarap sa ibang tao. So, yun yung ginawa nila. Eh, may kalaban silang matindi. Eh, hindi alam ng kalaban nila. Siya pala yung yung kasi napakagaling niya talagang seducer. Strategist. Sabi niya sa punong ito, mamamatay yung kalaban. Doon nga namatay sa punong yan, tinamaan ng patay. Dead on. Ganun katindi yung mga magagaling na seducer na alam nila, nakakalculate nila yung kilos ng ibang tao. Yun yung hindi alam ng iba. Kaya nga pag makipag-deal ka, sabi ko, kung makikisabay ka sa mga seducer, kailangan magaling ka din. Kasi yan, parang ilisi. Iikot ka ng iikot, hindi mo alam yung papuntahan mo. Katulad yan sa example lang to. Yung sasama ka sa mga treasure hunting, tapos may nakita kayong treasure, ay nako, ewan ko lang. Ang daming kalokohan yan. So, ganun yan. Kahit sa courtroom, yung mga lawyers, ang daming kalokohan yan. First hand mo talaga. Pero sabi nila, within the bounds of law naman yan. Pero actually, sa psychology, kalokohan talaga yan. Sa spiritual practice. Anyway, balik tayo. Sa ngayon, na-recite na-record din yung Bhagavad Gita sa pamaraan ng remote viewing. Kasi parang tayo, nakikinig din tayo sa kwento ni Arjuna at saka ni Krishna. Kasi nagsasalita si Sanjay. So yun yung hindi alam ng iba, na yung mga sadhu, alam na alam nila yung ginagawa ng ibang mga seducer. Nababasa nila yung energy, yung pattern nila. Nababasa nila. Hindi yung kilos nila, nababasa talaga nila yung isipan nila. Kasi may mga ability yung mga sadhu. Nababasa niyo yung isipan ng ibang tao. Naririnig nila yung isipan mo. Yung iba nakikita nila yung emotion mo. Yun yung hindi alam ng iba. Pero dahil wala namang kwenta, hindi naman yung pinag-aaksayahan ng panahon ng mga sadhu. Pero ngayon, ikaw, kung mahina kang klaseng yung talent mo sa panunokso or seduction, mahina, at saka sumabay ka sa mga sanay na, kung gawin kang tingkoy dyan. Parang yung tactician, nag-gather siya ng army niya. Parang gano'n yung nangyari. Sumabay ka. Anyway, sabi nila, depende nga sa'yo kung ano gusto mong mangyari sa buhay mo. So ngayon, may isang bagay dyan na disadvantage. Kasi sa situation sa Mahabharat, sa battle ng Kurukshetra, yung isang seducer at saka yung sadhu, nag-compete yan sila. Pero ang ending, siyempre mananalo yung sadhu. Kasi ganito yan. Balik tayo sa ibang story. Diba Kali-yuga ngayon? Ang Kali-yuga is age ng gulo, quarrel, at saka hypocrisy, pagkukunwari. Yung ibang tao, mahina sila. Hindi nila alam na nagkukunwari yung kapwa nila. Akala mo, nagsasabi siya ng totoo? Hindi. Sadhu lang yung nakakaalam kung nagsasabi ka ng totoo. So, ang sadhu ba, baka sa India lang yan, kasi Sanskrit naman yung word. Hindi. Sa lahat naman yan, Christian ka, Muslim ka, Indian ka, Persian ka, may mga sadhu yan, nakikita nila yung hypocrisy ng ibang tao, yung pagkukunwari nila, nakikita nila yan.
Pero hindi mo naman basta lang mapabago yung isang tao sa kalokohan niya. Saka siya rin yung magbabayad niyan sa bandang huli. Oo. Ganon yan. Pero sige lang, pagbigyan mo naman kasi wala naman siguro direksyon yung buhay nila. Kaya ngayon yung pinagagawa nila. Oo. So, ganon yan. Yung purpose nila is magkaroon ng maraming pera. Makilala ka. Magkaroon ka ng posisyon. Magkaroon ka ng influence siguro. Magkaroon ka ng maraming tauhan sa ilalim. Ganon yung nangyari. Parang ganon yung competition, balik-balik. Parang basketball lang yan. Pero yung mga shadow, hindi concern dyan. Kasi yung mga shadow, may level of consciousness yan sila. Mas mataas sila ikumpara sa ibang tao. Nakikita nila yung outcome ng mga yung kung ano yung mangyayari after. Yung iba sa management, ka lang, nagfo-forecast ka lang, baka ito yung mangyari. Parang social weather. Parang sige, ito yatang politiko, yung mananalo, pero hindi naman pala mananalo. Rig ang tawag doon, minamanipulate nila yung data. Yung mga shadow, iba sila, nakikita nila talaga yung outcome ng gagawin mo. Yung iba dyan, pwede nilang sabihin sa'yo yung actual, katulad yan, sa remote viewing, kahit itago mo pa sa vault, alam mo yung vault, yung sa bangko, may vault yan, nilalagyan ng pera, hindi mabuksan yan kasi ang combination, manager na nakakaalam. Kahit itago mo pa sa vault, mababasa niya yung laman ng papel dyan sa loob. Yung exact wordings at saka yung kung ano, nakasulat ba, nakatype ba, anong color ng papel, saan siya nakalagay. May ganun na ability. Pero may isang ability na hindi naman siya interested sa ganun. Alam niya kung ano maging consequence later on. Kaya nga yung mga shadow, iniingatan nila na siyempre, si Juicer din yung mga ganyan. Mga shadow, ini-encourage niya yung mga tao na mag-take ng Surat Shabad or sweet melody. Kasi kung hindi dahil sa sweet melody, hindi si melody maganda yun na mabait. Hindi tao to. Yung sacred name to. Once na andyan yung Surat Shabad or sweet melody, yan, pag andyan yung sweet melody, mabalance yung energy. Hindi na mabalance dahil good and bad. Hindi ba yun? Alam mo yung nagsusunog ka dahil ang daming basura. Ganon yan yung effect ng Surat Shabad. Once maraming tabo kasi yung third eye nila, yung event na mangyayari na na in-expect mo, naka-cancel out. Para ka may utang, kinancel out yung utang mo. Nawala na yung utang mo. Ganon yung effect ng Surat Shabad or sweet melody. Kaya nga, yung mga taong nakapag-decide na baguhin yung buhay nila, o may direction talaga yung buhay nila, ready na sila, bubuksan yun ng shadow yung third eye nila at saka bigyan sila ng Shabad or sweet melody or music of the sphere. Once na nabuksan yan, yung undesirable na consequence ng event, siya mabura. Of course, hindi naman ganun kadali yun. Kasi yan, may mga, parang sa story sa Sodom and Gomorrah, may mga requirement na dapat may mga certain na tao. Kasi kung masyadong maliit yung tao, hindi ma-balance hindi ma-cancel out yung kasi grabe din mag-create ng illusion yung matrix natin, yung material world, Maya.
Na minsan yung ibang tao, halos magpatayan. May naalala nga ako niyan. Yung magpamilya mismo, hindi sila magkaintindihan dahil lang sa politika. Yun yung power ng matrix na yan. Pwede, actually, nakokontrol naman yung matrix na yan. Pero yung ultimate na, na energy, force na maka-stop sa kanya, yung surat sa bad lang or sweet melody. Wala na po. Hindi yung kaya gawin ng iba. Alam mo yung sabi nilang intention experiment, hindi makatagal yung ibang tao din. May certain time lang siya. Hindi ma-sustain yun ng ibang tao. Napakahirap yun i-sustain. Yung kaya lang makasustain nun, yung mga sado. Kaya nga, minsan yung mga ibang sado, nasasabi sila na sa certain place, dapat may mga sado na nag-satsang or nag-associate or nagkikita tapos nag-perform ng kirtan o badyan. Hindi naman kailangan kumanta. Meditation para ma-neutralize yung power ng illusion. Hindi sa illusion, kilala natin yun sa Facebook, hindi yan sa kasalo. Sa ganun yan. Yun yung hindi na pa ng iba. No, yun yung connection ng remote viewing. Yung skill sa panunokso at saka yung bakit importante yung sado. Okay, so nakita niyo na ngayon. Now, ito yung yung isang marites din. Kasi narinig natin na nag-usap si Arjuna kasi Krishna. Nung nakita ni Arjun, yung kamag-anak niya, nawalan siya ng tapang na makipaglaban. Yan yung weakness. Yan yung pinaka-skill sa pag panunokso. The more na pakiramdam mo malapit yung isang tao sa'yo, matutokso ka. Maybe siguro mahal mo sa buhay, kamag-anak mo, friends mo, lagot ka dyan. Tatamaan ka ng malalim yung tama mo dyan. May tama ka dyan, malalim. Kaya nga, the more na nararamdaman mo na malapit ka sa isang tao, matinding tama niya. Kaya nga, pag na-heartbroken yung isang tao, parang siya sa isang babae, nahuhumaling o sa lalaki, at saka parang hindi o baka nag-split sila o matindi, malalim yung tama nun. So ngayon, ang pwede lang yung maka-counter ng ganong klaseng tama, yung sado. Kasi yung sado, mataas yung level niya. Hindi siya pwedeng gamitan ng weapon ng seducer na materialist. Kasi yung seducer na materialist, iba-iba yung weapon niya. Isa sa pinakamatindi niyang weapon, katawan. Kasi sa psychology din yan. Kaya nga pag yung babae, maganda yung mukha niya, masarap siya mag-smile, maganda yung boses niya, sabi nila, nakikiliti kapag narinig mo yung boses niya, lalo pag tumawa. Maganda yung kutis niya, baka maputi, maganda yung shape ng katawan niya. Laging sexy, manamit, patay kung bata. Matatamaan ka talaga dyan. Ganon din sa lalaki. Alam mo, nakakatuwa nga may kilala. Sana hindi ito marinig ng kilala ko. Lalaki naman to. So yung ginagawa nila, dahil maraming mga babae ayaw may maglalaba minsan yung mga babae. Sabay-sabayan. So yung ginagawa nilang laro. Pupuntayan yan sila, iigib ng tubig. Naka-underwear lang. Tapos naka-sunglass. Siyempre, para hindi makita yung mata, alam mo naman. Style yan ng mga seducer. Isa sa pinakamagaling na seducer, mahilig sa sunglass.
So ngayon, yung ginagawa nila, alam mo naman yung genitals nila, pinapa, ano nila, pinapatigas. Tapos ina-arrange yung maayos sa underwear. Tapos kukuha sila ng tubig, titingnan nila kung sino titingin. Ay, yung mga girls dyan, alam mo naman, curious minsan yan. Titingin syempre. Parang katulad din ng kwento ko, sinabi ko sa professor, dalawang professor na alam ko. Yung classmate namin, syempre nakasayal yung babae, hanggang sa tuhod yata. So, ginagawa ng, ulitin ko na naman to para kung sirang plak. So, yung style ng babae, ibubuka niya yung ano niya, yung, alam mo na, yung legs niya, hanggang sa makita ng professor yung underwear niya. Siguro naman, ginandahan niya yung underwear niya, yung see-through pa. Ay, patay ka yata. Ang ganda pa naman tignan yung babae naka-shave. Oo. Baby face daw. Nakakatawa. Oo, ganun yun. Kasi yung ibang babae, takot din kasi sa shave kaya gaganon. Pero may mga alam ako na. So, ganun yun, nakakatawa yung mga ganong klaseng style. Pero, art yun ng seduction. Kaya nga yung mga magagaling na seducer, kung hindi sa boses, magaling talaga silang magdala ng katawan nila. Alam mo yung mag-sleeveless siya minsan. Alam mo yun. See-through yung damit. Kita yung, ewan ko lang kung ano makita mo dyan. Or minsan dyan, naka-panty shorts lang siya. Tapos manipis pa yung undies niya. Naalala ko dati sa, ewan ko lang. Hindi ko na i-mention. Hindi ka mention yung name, hindi ko rin, pero ganito yung ano, may tatlong babae na parang siguro, ewan ko lang kung ano naanhan nila sa lalaking to. Alam mo, nagkwento-kwento sila sa lalaki, tapos sinatanong ko anong gusto ng lalaki. Sabi ng lalaki, yung gusto ko sa babae, yung lingerie niya, itim at saka see-through. Ay, ibang klase. Nung JS prom, naalala ko JS prom, yung tatlong babae, summa cum laude, magna cum laude, at saka cum laude, nakadamit sila na itim, na see-through. Yung damit din nila sa loob, itim din. Nung naano ko nga nalaman ko, alam ko kilala. At saka yung kaibigan ko rin na isa, alam niya. Ano ba yan? Tatlo mismo. Pero hindi alam yun ng mga ibang classmates. Yung tatlong babae lang na summa, magna, at saka cum laude. Puro babae. At saka yung kaibigan ko, ako, at saka yung, siguro iba pa dyan, alam mo naman yung chismis minsan nagkakalat. Nakita ko, ibang klase. Kung ano yung kinuwento sa kanila, yan talaga, nakaitim na sapatos, ganito yung style ng buhok, yung damit see-through, itim din yung kulay. Alam mo yung parang screen. Tapos yung lingerie sa loob, itim din. Ay, ibang klase. Sabi ko, may ganon din pala. Ganon pala yun. Nakakatuwa nga yung mga ganong klase ng ano. Yun yung power ng seduction. Na hindi mo, yan, napaka-subtle niya. Ibig sabihin ng subtle, parang hindi mo mararamdaman. Pero ganon yung effect niya sa ibang tao. Alam mo yung parang parang yung nagtitinda ka ng ng damit or yung mga model, alam mo yung mga model nagtitinda yan ng mga damit, mga bagong damit. So ngayon nakikita mo, ay si ganitong artista, ito yung gamit yung t-shirt, ganito yung gagamitin, gawin nga gaganon. Kaya nga
No? Malalaman mo yung taste ng isang tao sa effect din sa iba. Kasi may mga taste talaga na pag sinubukan mo, may kakaroon ng effect sa ibang tao. Katulad yan, according sa advertisement para may idea kayo sa isang training manual sa US Air Force, sa advertisement, yung pinaka-attractive na na combination ng color, pula at saka itim. Yung sunod dyan is puti. Yun yung pinaka-attractive na kaya nga kung titingnan mo, yung mga gumagamit niyan, kung titingnan mo sa mga religious yun yung ginagamit. Especially yung cardinal na red. Grabe yung effect niya na kahit napakalayo mo, nakikita ka talaga ng ibang tao. Pula. Kasi grabe yung niya, yung may may instinct tayo sa colors. Kaya nga kasali yan mga ladies in red sa usapan natin. Kasi malakas yung mga ganyan. Yun yung hindi alam ng iba. Kaya nga malaman mo talaga kung yung taste ng tao, maano siya. Kasi dahil sa mga pinipili niya. Minsan sa mga pabango. Kahit hindi sa pabango, may talaga. Baka sa sabon niya siguro. O sa klase ng ganun yan. Kung titignan nyo ng images ni Krishna at saka ni Radha, may color na familiar dyan, black at saka red. At saka minsan may white. Hindi yan matanggal-tanggal yung mga color na yan. Minsan orange yung ginagamit saka blue. Pero yan talaga mga malalakas na kulay. So kung alam mo yan, ibig sabihin kahit na yung sa mga royalty. Talaga yan, nagka-create siya ng reaction sa katawan ng tao. Ganon din yung black. May iba pala ako. Yung black pala is, yun yung color ng love. Pag love yung love yung gusto mong i-express, black yung gamitin mo. Pag gusto mo ng yung detachment, hindi detachment sa militarya, police hindi. Ibig sabihin kung gusto mong yung parang iba ka sa iba, parang iniba ka, ano yung tawag nila dito, parang kang separated sa iba. Hindi separated, parang binukod, puti yung gamitin mo. Kaya nga yung mga renouncient, mga puti yung ginamit nila. Mga religious na tao kasi binukod yun sila. Kaya maganda siyang tingnan. At saka yung black. Kaya sa Islam, yung sacred na color, black. Although kaya green minsan yung ginagamit. Ganun. Yung red is yan. Alam mo yung honeymoon, alam mo yung ganun. Yun yung ginagamit. Kasi passion yun na color. Devotion, intense devotion yun. Minsan pag gusto mo makipag-coitus, gumamit ka ng pula, ng lingerie na pula. Okay, ganon yun. So, ganon kasatol yung mga colors. Anyway, napunta na tayo sa colors kasi nagkwento ako tungkol kay Krishna. So, ganon yan. Nabalik tayo. Doon sa remote viewing at saka sa seduction. Kaya nga dapat yung katawan mo, alam mo yung taong yung medyo pink yung kulay niya. Yung kulay actually ng balat natin, pink yan. Parang carnation pink yung kulay ng balat natin. Kaya pag maayos ka sa katawan mo, maganda siyang tingnan. Kasi yung ang pinaka-ultimate na weapon ng materialistic na seducer. Minsan pimp ang tawag nila. Bugaw. Magaling nga magbugaw.
katawan. Kaya nga pag ano ka, pag very expressive yung katawan mo, nako, maraming mababaliw sa iyo. Yung mga magagaling na seducer, kaya magaling gumamit ng katawan nila, babae o lalaki. Kaya mag-ingat ka dyan pag tumabi ka sa kanila. Dapat maingat ka. Kasi hindi dahil sa akala mo nakatsamba ka, lumapit siya sa'yo, ikaw yung madadali dyan. Kasi tatamaan ka ng alam mo kung archer, yung magaling magpana, tamaan ka talaga dyan. Kaya nga medyo yung ginagawa ng mga shadow, yung mga renunciant sa India, o kahit sa religious na mga tao, mga monk, hindi sila masyado lumalayo unless na, ewan ko lang, hindi, ibang klase ka, baka tantric practitioner kasi siguro. Oo, kasi kahit na yung babae na or lalaki, grabe yung masyadong inosente. Yung hindi siya mag-iisip ng wala siyang sexual na iniisip. Mas matindi yung tama niyan sa'yo. Oo. Kaya nga yung mga babae na siren tawag nila or mga rape, akala mo parang walang halong kamunduan pagmumuka. Malalalim yung tama niyan. So, ganun yan. Pero yung mga shadow, dahil alam nila yan,